Soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakay niyo iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yun negative ba? It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na kailangan nyo maiwasan, maging aware. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, gusto niyo madinig, hindi itong channel na ito para sa inyo. Tignan naman natin to. Okay. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo. Uy, meron kang 3-3, oh. Uy, ang ganda ng card mo, ah. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na it's a positivity energy ang nakikita ko sa'yo. Masaya naman. Kumbaga, nandun ka sa point na you're structuring something into your life. Kumbaga, may nakapagbibigay sa'yo ng saya, nakapagbibigay sa'yo ng sigla, at nakapagbigay sa'yo ng hope, no? Sa iyong sitwasyon this time. Kumbaga, nahandoon yung growth na nakikita ko sa'yo. Maano yung mga hinihintay ka na rin. Hinihintay ka ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo na makakamit. Maaring ito is ito yung plano or there's a plan na ma-achieve mo na this time. Yun na nakikita ko sa iba, sa inyo. Ano yung sasayahan? Magkakaroon ng mga kasiyahan. Then, sa nakikita ko sa'yo dito, it's more on successful. Abundance also is enlightenment sa iba sa inyo. Ang nakikita ko rin dito is may mga travel, no, malayo man o malapit yan. So nakita ko, pero mag-ingat pa rin kayo when it comes sa travel. Yan, meron ako nakikita na mga papers and documents. Hindi ko alam in what way yung papers and documents. Pwede siyang sa mga territorial mo, sa mga bahay, lupa, o kaya sa mga kontrata, something. Basta kung ano man yung papers and documents na iyon, no? So nakita ko, pwede rin na may mga susulatan ka, may ipapasa ka, may ayusin ka, nandun sa point na yun. And then, na nakikita ko rin dito is kung kayo single. Ganyan. Kung kayo single is, iba is may parating na love pagdating sa iba sa inyo, no? And magkakaroon din ng mga union or may mga tao ako na nakikita sa iyo na makikilala mo this time. May mga bagong tao na papasok sa buhay mo. And then also, ang nakikita ko rin is mga collaboration. Para na dun sa point na you will enjoy the fruit of your labor and success. Siguro within the 4 days, 4 weeks, 4 months, no, nandun yung point na may mga celebration situation, mga getting together, close relationship, family unity, reunion, surprises, parties, event, mga ganyan. O yung may mga enjoyment and fun situation siguro sa iba. No, kaya is in that point is meron ako nakikita sa iyo na achievement. Malaki man o maliit yun, but there's an achievement. Pwede siya related sa money, pwede siyang related sa trabaho, ganyan. Pwede siya related siya sa mga ikinasisiya mo o ikasisiya mo. Kasi may mga happening situation na maganda, no? Yan, may mga isi-celebrate. Pwede rin na ito is may mga pupuntahan ka na kasalan o may mga pag-uusapan related to kasalan or wedding, mga ganong sitwasyon. Also, nandito rin yung mga partnership, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan. And then, ang nakikita ko rin is magkakaroon ka ng connection sa isang mas bata sa'yo. Either siya is iti-text ka niya, makikipag-communicate siya sa'yo, or basta may contact, or may either this is sa communication partnership, or may mga union, or commitment, parang ganun. Hindi ko alam kung siya yung magbibigay sa'yo ng something happiness, or may maa-achieve ka sa kanya, or siya yung ikasisiya mo, or may mga good news yung sasabihin sa'yo, pwedeng ganun. Basta it's more on good energy yung nakukuha ko sa'yo dito, sa nakikita ko dito, no?
Meron din ako nakikita na coming home. Siguro may mga coming home, pwedeng uuwi ka ng Pilipinas, probinsya, kalapit baryo, or someone na mapunta naman sa'yo. O kaya is may papuntang situation na coming home. Kung sino yung coming home na yan. Na uuwi or pag-uwi or maglilipat, mga ganon sitwasyon, ano. May bahay din ako nakikita sa'yo. No, hindi ko alam kung ano yung bahay, but ang nakita ko is it's good naman siya. And siguro may mga instructure or instruction situation pagdating sa or dealing when it comes to bahay, territorial connections, ganyan ang nakikita ko sa iba sa inyo. New beginning and fulfillment is coming, ano? And nandun ka rin sa point na baka nga may bakasyon yung iba. You're planning to vacation, parang iba ganon. Sa iba sa inyo, oo, may plano nga. Sa iba sa inyo is within the 3 to 8, no? Days man yan, weeks man yan, or months, March or September, August, mga ganyan. Or nandun yung planning, pwedeng ganon, no? 3 to 4 to 8, ganyan. Taurus, meron kang 12, 21, 25, 29, and 10. Aries, Libra, Capricorn, and Leo. Okay, may mga bagay ka daw na iniisip this time. May mga bagay ka na iniisip, kaso ang nakita ko sa'yo dito is pwedeng ito is hindi mo masabi-sabi or pwedeng nagkakaroon lang ng blockage or pwedeng yung iniisip mo yun is nagkakaroon ng may mga obstacle. Ganyan. May mga obstacle or may mga challenge. Pwedeng ma-delay. Ganyan. Pwedeng delay. Or may mga bagay ka na iniisip na pwedeng in-delay. No? Mga ganun. Pero may blockage eh. Ako nakikita sa'yo. And then, ang nakikita ko rin sa'yo, yun nga, may mga bagay ka na iniisip, nagkakaroon ka ng limitation this time, or nagpuput limitation ka this time, or maybe din yung iba sa inyo is nagpuput kayo ng boundaries in some aspect of your life. So, nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay ka na naiisip na something transformation about something. Hindi ko alam in what way yung transformation na yun. Siguro may mga unfinished business, or may mga ginagawa ka, may mga pinaprogress ka, na gano'n, no? May mga na you want ng transformation sa nakikita ko dito. And maybe this a desire or something action or yung pinaninindigan mo this time, no? Kasi parang nakatingin ka pa rin doon sa nakaraan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo is merong may mga chismis, no? Sa nakikita ko sa ito. May mga konti lang naman. Mga konting chismis, mga pag-uusapan, o pwedeng ikaw makikisawsaw ka doon, ganyan. But, yun nga, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga small problem, meron kang ikina-excite na sitwasyon. Parang you're excited in the situation of your life. Pero hindi ko pa nakita yung progressing na yun. O sa iba sa inyo is may mga konting anxiety, may mga pagkabalisa, ganyan. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga promises or there's someone is want to commit. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Yung iba dito contract or dealing or partnership. Yan, may mga gano'n. May mga promises ako nakikita eh. Siguro may mga promises na pwedeng hindi matupad, pwedeng ikaw ito or someone, o kaya may mga communication na mauudlot, ganyan. Kasi may delay din, di ba? Magkakaroon ka ng quarrel or questioning sa isang babae. Pwedeng ikaw rin ito or may isa pang babae. Kung sino ba siyang babae. Pwedeng kapatid mo, anak mo, karelasyon mo, tita mo, basta babae siya. Yun na nakita ko. Pwede siya yung babae na may maririnig ka sa kanya mga chismis. Siya yung babae na hindi parang tumupad. Siya yung babae na medyo magkakaroon ka ng problema. Pwedeng ganun. Kung ano man siya sa sitwasyon na to, no? Pero mag-ingat din ikayo, Taurus, when it comes sa mga matatalim na bagay, no? Matutulis na bagay. Baka mahiwa ka, baka maduguan ka, ikaw or someone into your life,
ganyan. Ingat-ingat na lang din. No, may warning ka kasi. There's a danger situation. No? Kasi sabi ko, di ba, parang magkakaroon ka ng ng connection or communication with something. Huwag naman sana ganun na, naisip ko na parang trouble situation na. Huwag naman sana ganun. May accident. May accident. Warning lang naman to. And then, biglaan, ang nakikita ko rin. Sana hindi ganun kalaki. No? Sana hindi ganun kalaki. Pwede ikaw or someone into your life na connected sa'yo, basta mag-ingat. May mga doctors, hospital, hindi ko alam kung check-up siya, pero may surgery sa iba. Pwede makaka-receive ka lang ng information na gano'n. Sana wag naman, di ba? And then, oo, may matigas din ang ulo, no? Siguro may taong hindi nakikinig talaga sa'yo. Pwede itong babae na to, hindi siya nakikinig sa'yo, or ayaw niyang binabaliwala ka niya, or hindi talaga siya nakikinig, nagmamatigas, pwedeng ganun, matigas ang ulo, pwedeng ganun. Pwedeng sa kanya ka rin makakaramdam ng painful, no? Ganun. Pwedeng siya yung isa sa nagiging problema mo, kung sino man siya. Energy. Nagkakaroon kayo ng discussion na hindi kayo nagkakatugma. Tingnan natin ang energy ni Taurus. Pwede iba dito, this is the past. No, kasi nakatingin ka sa tapas. Energy po ni Taurus. OMG. OMG talagang arte ni ate. Ate, ang arte mo. Yan yan. Masanay na kayo sa ate, ha? Hindi mo naman na ma-arte talaga ako. Energy po niya. Tanay na Pentacles. Aba, energy mo hindi maganda. Okay, yung energy mo, dito ka sa sitwasyon mo na may mga naaalala ka na situation, no? May mga inaalala or naaalala. Ganyan. Parang nandun ka sa point na nagkakaroon ka ng revisiting from the past situation. Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa kaibigan, sa karelasyon, sa anak, sa connections mo, no? Kung ano man yan. May mga bagay ka na iniisip o naiisip. Yun na nakita ko dito. Kumbaga nandito rin yung sitwasyon na energy mo is may mga bagay ka na naiisip na situation na parang nagiging mabagal o nagiging matagal yung pangyayari, no? O yung resulta man yan. Nandun ko sa point na yon. Ang energy din na nakikita ko sa iba sa inyo is may mga bagay ka na parang nagkakaroon ka ng paninimbang, parang may mga bagay ka na tinitimbang na situations in life. Ganun. May mga sitwasyon din ako na nakikita sa iyo na energy mo is sa iba sa inyo siguro may mga nami-miss ka, ganyan. O kaya may mga ayun nga, tulad sabi ko na naalala. May mga choices hindi ko lang alam why, pero may choices ako nakikita kasi nandun ka sa point na parang nagsisiyasat, may mga bagay ka na sinisiyasat, ganun. May mga bagay ka na urong-sulong na situation o naghahanap ka talaga ng katotohanan, ano ba dapat, ganito ba, ganun ba, dapat pa, anong solusyon, may mga ganun sitwasyon. Thinking, it's more on pag-isolate sa sarili, no? Sa nakita ko dito. And then also is may mga recovering situation ako nakikita na iniisip mo dito sa sitwasyon. Medyo more iniisip siya, no? Mga pagmuni-muni ng mga bagay-bagay. Parating sa iyo. Maaari din na iba sa inyo is may mga bilak na kayo or bilak ka. Vice versa. May mga point o may mga bagay o sitwasyon na gusto mong sabihin pero hindi mo masabi. Mga ganun. Anong parating sa kanya? Oh, 5 of coin. Ano yun? 5 of coin. Ay, baluga. Ano po yun, universe?
Ano pong 5 of coin? Okay, parating sa iyo. Aba. Okay, parating sa iyo, Taurus. Parating sa'yo, mag-ingat ka na lang ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Sana hindi ikaw, pero someone siguro. No? Kasi may taong may sakit ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung ikaw, yan, may mga taong siguro makakaramdam ka lang ng mga pain, ganyan. Or hoping wala kang ganun kasakit. Makakaramdam ka ng pananakit ng bandang tiyan. Hindi ko alam why, pero bandang gitna, yung nakikita ko dito, yan. Baka sikmurain ka, baka naman magkaroon ka ng problema pagdating sa bandang tiyan, mga LBM, pag babae ka, alam niyo na yun. O kaya is, kung ano man yan, basta may pananakit ng bandang tiyan. Ako na nakikita sa'yo, may mga point din na parating na maaari nandun yung pananakit ng ulo, ganyan ng paa. May mga painful kasi, ano, ako nakikita sa'yo. Magkakaroon ka rin ng mga problem when it comes sa kaperahan. Hoping, pero tingnan pa natin yung pera mamaya. Siguro may mga panag-iisipan ka na connected ang pera or trabaho kasi dito sa iba. Kumbaga, dito rin yung hardship situation siguro is, alam mo yun yung may sitwasyon ka na ginagawa mo, na inumpisahan mo, na ginagawa mo, na gusto mong matapos. Nandun ka sa point na yun. Kaya ang nakikita ko sa iyo dito is parang nakakaramdam ka ng anxiety or you're feeling stuck, ganyan, may mga na parang napapagod ka na rin siguro 'no, sa iba dito nakakaramdam ka siguro ng pagod. Kumbaga nakakaramdam ng frustration yung iba. Parating din sa'yo, actually sabi dito ano, kailangan mong mag-trust sa intuition mo 'no, kasi kung gusto mong pahinga, magpahinga ka. Yun ang sabi. Parating din sa'yo, may offer ako nakikita sa'yo. Puwedeng may tao na mag-o-offer sa'yo ng something. Puwedeng halimbawa, kasi puwede niya ipadaan sa'yo sa kaibigan. Halimbawa, "Uy, halika lumabas tayo. Uy, halika, magbakasyon tayo malayo man o malapit. Uy, halika ganito, gano'n." I-try mo 'no, try mo para makapag-relax ka rin, ganyan. Huwag lang masyadong ano, masyadong nabu-burden kasi yung energy na nakukuha ko sa'yo. Kaya rin naglo-low yung energy, yun, nagkakaroon ng mga frustration. Kumbaga hoping ano, hindi nawawala sa ano, sa plano. Basta ilaya mo daw yung sitwasyon mo, ganyan. Ilaya mo yung sitwasyon mo sa medyo hirap. Kumbaga, kailangan mo rin kasing lumabas, kailangan mo rin magpahinga, kailangan mong lumanghap ng masariwang hangin, mga ganyan. Basta inyo parating is may travel, may departure ako nakikita dito. Pwedeng magkakaroon ka ng mga traveling, malayo man o malapit dyan. And then, meron daw akong nakikita, it's up to you to make it happen. Iba dito nagdadalawang isip no? Yun, meron daw na mga there's a success and reward or just a positivity happen coming sa'yo. Siguro within the 9, siguro 9 hours, 9 days, 9 weeks, 9 months, pwedeng ganun. Ako nakikita sa iyo. Pero iba dito kung gugustuhin mo daw. No, kung sa bagong trabaho, yes, may nakikita ko dito. Kung may mga gagawin ka ng mga actions or trabaho, project, mas meron ako nakikita sa iyo, no? Yun. Baka iba dito is magiging busy, may mga multitask and multiple priorities daw kayo na gagawin. Iba dito may hinihintay talaga kayo, may paghihintay. Maaaring naghihintay ka ng sign, maraming questioning na tumapasok sa isip mo, you're feeling stuck, nagkakaroon ng satisfaction, o kaya is nahandun yung nalo-loss of thought kayo, ganyan. Yung iba ha, mag-trust daw kasi intuition nyo kasi parang may binibigay sa yung sign. Maaaring nakakakita ka ng mga repeating na sign. 444, 333, 111, ganyan. Kung ano man yan, 77, kung ano man yung nakikita mong repeating sign na yan. I-google mo na lang, no? May lalaking kokonek sa'yo, oh. Lalaki. Di ko alam kung sino yung lalaking to. May taong kokonek sa'yo lalaki.
Kakagulat naman yung ano ko. Diba, nasa malapit ko kasi. Layo kasi siyang nilalayo kasi nga, nuwiwingdang yung utak ko. Dapat iwasan. Oh, okay. O, baka nakita ka ng 3T3 kasi marami kang 3 lumabas. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, mapanghinaan ka ng loob. Yan. Iwasan mo yung ma-misalignment ka. Iwasan mo yung magtaas ng ego or mag-commit sa mga matataas ng ego. Iwasan mo, siyempre, yung ano, yung hindi mo, alam ko naman, you giving your best. Taurus pa, di ba? You always giving your best. Pero, iwasan mo na, alam mo yung paulit-ulit na sitwasyon. Kasi nasa sa'yo kasi yung action mo. Paulit-ulit na sitwasyon, medyo iwas ka lang na doon. Halimbawa, paulit-ulit na lang na tinatamad ka, paulit-ulit na lang na sabi mo mag-iipon ka na ng pera, hindi naman. Paulit-ulit na lang na ganito yung relasyon ko, away bate, mga gano'n. Kung ano man paulit-ulit yan, iwas ka lang sa gano'ng sitwasyon, ano, sa nakita ko sa dito. Iwasan mo yun. Iwasan mo rin, syempre mga chaos, no? Yan, iwasan mo. Puro pera ka, oh. Kakaroon ka ng mga dealing or connections, dealing situation. Iba dito may mga work kayo, no? Work coming, project coming. 2 to 3, mga ganyan. O idea to. Yan. Kumbaga may isa rin siya sa makakaroon ka ng dealing. May mga kukumpuni pagtatrabaho kasi ako nakikita sa iyo. Yan, pagsasaayos ng mga bagay. Siguro may mga bagay na sinasaayos ka, kinukumpuni, ginagawan, ina-actionan. Yun. And then also, syempre iwasan mo yung ano, mamanipulate ka ng sitwasyon. Iwasan mo yung makontrol ka ng sitwasyon or mag-control ka ng tao o mag-manipulate ka ng tao. Vice versa natin, isama mo yung sarili mo doon. Iwasan mo rin syempre yung mga ngako ka na hindi mo kayang ituparin. Pwedeng sa sarili, pwede sa ibang tao, ganyan. Or yung mga tao na hindi marunong tumupad sa pangako, umiwas ka na lang doon. Syempre, lesson learned din, di ba? Iwasan mo yung magiging liar, dishonest, or yung mga taong gano'n. Ganyan. Iwasan mo na hindi mo alagaan yung sarili mo. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo i-work it out, it comes sa sarili mo, gawin mo. Kung kailangan mo mag-walk-walk, mag-exercise, lumabas, mag-sightseeing, gawin mo. Sa point na yun, no? Ang sinasabi dito. Wag lang yung puro trabaho, ganyan. Hindi ko naman sinasabi huwag ka magtrabaho. Bigyan mo ng time yung sarili mo, ibig sabihin. Iwasan mo na abusuduhin yung sarili mo o magpa-abuso ka or mang-abuso ka. Mga ganon. Tsaka syempre, yung mga taong bitter or being a bitter o kaya yung mga masakit magsalita or kung ikaw masakit ka magsalita, medyo minusan mo siya o kung may iwasan mo, mga ganun sitwasyon. No? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus in love. Four of Wands. Iba dito kapamilya to. Connected. Iba dito single, happy, and content to. O diba, sabi sa'yo family. Hindi nga ako nagkamali. Ay, may nag-aaway. May mga hindi nagkakasundo, no? Siguro when it comes to a family or relationship, may mga hindi nagkakasundo. May mga pinag-aawayan. Pwede may pinag-aawayan related to a territorial, related to a bahay, related to valuable things or money, ganyan. Iba dito single. Kung ikaw is single, yes ate, kung single ako, kung single ka, mukha namang may tao na nakakapalagayan mo ng loob dito. Kung ikaw is single. May tao na nakapalagayan ng loob, palagayan niya. Maaring kilala mo na to. Pwedeng this is your past, or pwedeng itong tao na to is kilala mo na talaga siya. Pero medyo complicated. Bakit po universe?
Puro isip devil. Ibig sabihin may something. Ibig sabihin, either ito is may connection or maaring itong tao na 'to, kung dapas mo na 'to, ito yung tao na nagkaroon kayo ng conflict o hindi naging maganda yung connection, 'no, sa iba sa inyo. May parating sa inyo. Sa iba sa inyo, hmm, actually kilala mo na 'to. Bakit nagiging complicated po, universe? May bad attitude ba 'to? May konting dark thought 'no, dito sa sitwasyon na 'to. Hindi ko alam why, pero there's a dark thought situation. Puwedeng hindi siya totally love. Hindi 'to love, as in hindi love. Ano lang siya, dito sa connection, it's only a partnership or pagkakaintindihan 'no, sa mga single diyan. Hindi siya love. Actually, hindi siya love. As in, hindi siya love. Kung titignan mo, dalawa siya. Both of you. Hindi siya love, Pwede nagkakaroon ng pagko-controlling when it comes to an emotions dito sa sitwasyon na 'to. Meron tayong Pisces, ay hindi pala. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Leo, Pisces, Aquarius, siyempre. Yun talaga. Taurus, Pisces, wala talaga. Aquarius, yun lang. Yun yung mga tao nandito. Hindi to, this is not love. Hindi siya love, as in hindi. Partnership lang 'to. Parang naiintindihan lang nila yung isa't isa. Ganun lang. No, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, no? Kasi more on focus sila sa sarili nila, sa sarili nila, ganyan. Yun. And then, kung kayo is nagkahiwalay, yes. Isa sa inyo is still holding this relationship. Sa nakikita ko dito, andun pa rin yung pag-hold ng relationship. Yes, andun na nagkaroon na talaga naghiwalayan. Pero ang nakikita ko dito, magkakaroon ulit kayo ng connection or nagkakaroon ulit kayo ng connection. Kasi ang nakikita ko dito is, medyo matagal din yung pagsasama or naging matagal or matagal man yan o luma, andun pa rin yung isa is a feeling stuck. Nagkakaroon pa rin na hindi niya alam, medyo struggle yung thinking niya, no, dito sa sitwasyon na 'to. Andun pa rin naman yung pag-aasam. Nahahatak pa rin siya na nakaraan, nagkakaroon siya ng frustration na kumbaga this person is feeling trapped and feeling stuck sa situation na 'to. Hindi niya alam kung anong direction ang gusto niyang tahakin sa buhay niya kasi ang gulo talaga ng nasa isip niya or maybe vice versa tayo. They want to heal this relationship or nandoon yung point na na medyo wala kasi siyang takbo. Sa nakita ko dito medyo mabagal at wala akong nakikitang takbo na hindi umaring umuusad siya pero hindi. Still stuck kasi yung nakikita ko sa connection na ito, no, sa mga nagkahiwalay. Still holding pa rin niya. Kumbaga nandun pa rin yung point of thinking of getting together and connections again. Yun na nakikita ko sa iba. Kung kayo naman is in relationship, itong tao na ito is pareho kayo na focus kayo sa bawat sarili nyo, no? Sa nakikita ko dito. Yan. O, andun naman yung pagpapahalaga. Andun naman yung happiness and enjoyment in this connection sa nakikita ko dito. Give and take connection, give and take relationship, na andun din yung sitwasyon, pero hindi nagmamadali yung sitwasyon. Pwedeng kung bago ka lang kayo nito, kasi dito is nakikita ko is yung iba dito is bago, hindi nagmamadali yung connection na ito. Ate, mahal niya ba ako? Dito sa sitwasyon na to, hindi ko pa siya nakikita na mahal ka niya, but they enjoy this connection. No? O na-enjoy ng bawat isa yung connection na ito. Pinapahalagahan ng bawat isa yung connection na ito. Kung kayo is matagal na nitong tao na to, ang nakikita ko lang siguro doon na rin yung kapalagayan, pero isa sa inyo is maaring nakakaroon ng mga pag-iisip or illusioning, no? Pwedeng nakakaroon ng mga sikreto, pwedeng ganun sa iba, lalo na kung may third party. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng kung may mga third party talaga, nahanda yung point na nagiging makasarili yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon kasi na need to heal, in this connection. Pwedeng sa part mo or sa part niya. Kasi hindi ko nakita, sa mga bago parang hindi ko kasi nakikita yung madali ang sitwasyon. Ganun. May mga need to heal na situation
in life. Kumbaga, mas more focus sa sarili ang bawat isa. Sa matatagal, siguro contentment. Itong nakikita ko dito. Kakaroon lang ng contentment, pero nandun pa rin yung pag-aalala. Tingnan natin ang money ni Taurus. Money ni Taurus. Money po niya. Uy, bakit? High Priestess and High Priestess, oh. Universe, bakit? Okay, when it comes sa money mo and trabaho kasi connected din siya, no? Sa nakita ko dito. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, may konti lang mga, pag-worried when it comes sa money mo, no? Yun, maaaring magkakaroon ka lang ng mga problema, mga konting alalahanin, or pwede rin naman kasi ito is mga sitwasyon na hindi pa na-resolbahan from the past. Pwedeng ganun. But, there's a flow ng emotion tuloy, ng money. Yung kumbaga, nagiging maganda naman yung money mo, hindi ka naman nasasayaran sa nakikita ko sa'yo dito, siguro mayroon lang mga unfinished business pagdating sa pera. Siguro may mga binabayaran ka, may mga pinagkagagastusan ka pa talaga, pwedeng nandun sa point na iyon. Ang nakikita ko rin dito is may mga parating na opportunities pa na darating sa'yo na maaaring makatulong ito sa iyong kaperahan. No, maybe this na idea or may mga hindi mo alam na paparating na opportunities. May mga darating pa na opportunities sa iba sa inyo. Nandun ka kasi sa point mo rin na siguro ang dami mong naiisip na transaction when it comes to your mind. Yan. Gusto kong ganito, gusto kong ganyan, gusto kong bayaran to, gusto kong matapos to. Nandun ka siguro sa point na yon, no? Sa nakita ko sa'yo dito. Well, nakikita ko naman na ma-achieve mo naman to. As in, makukuha mo naman siya kahit paano. Yun nga lang, may mga financial problem yung iba. Heart, pero ang nakita ko, wag ka lang daw susuko dito. Ano? Kasi we have the magician din. No? Ibig sabihin, makakamit mo siya. Makakamit mo to. Tingnan natin ang advice. Anong advice? Ay, devil again, no? Bakit dalawa yung devil mo? Galileo. Ingat ka na lang, ano? Okay. Kuhanin natin para may idea ka. Mag-ingat ka na lang, Taurus. Kasi why? Meron kang tao na nakakausap? Or a person who's connected sa'yo? Basta may connection kayo nito. May connection kayo nito. May dark thought siya sa'yo. May dark thought to sa'yo. Hindi ko alam, wife, kasi may pagsisinungaling eh. Ako nakikita sa kanya eh. Medyo nagiging sneaky, but sa dark thought situation, pwede rin itong tao na to na may mga pagsisinungaling talaga na sinasabi niya sa'yo. Yan, nagkakaroon siya ng strategy situation pagdating sa pakikipag-usap sa'yo. Makiramdam ka na lang din, kung sino tong tao na to. Pero tayong Pisces, Cancer, Scorpio. Actually, nandito lahat eh. Capricorn, Gemini, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius. Actually, nandito siya lahat eh. Wala palang coin. Yun. Ang nakikita ko is Cancer. Ulitin ko ha. Cancer. Actually, nandito talaga. Capricorn, Cancer, Aquarius. Tapos dito, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yan. Kung sino man ito. Pwedeng ito is may mga tao na ginagawan ka, tao,
isa man sila o marami man sila, ginagawan ka ng kwento. Ganyan. Kumbaga may mga nasasabing hindi maganda, ganyan, o kaya chismis man yan, o kaya yung mga tao na yun na nagbibigay sa'yo ng mga maling information, ganyan, ng mga maling sinasabi, pwedeng gano'n. Kaya you need to trust your intuition. Huwag ka agad magtitiwala sa mga tao, no? Okay, when it comes sa advice, mag-focus ka lang daw sa sarili mo or mag-focus ka into your work, stability in life, no? Iwasan mo pumasok sa isang sitwasyon na magulo. Kumbaga, wag kang pumasok sa isang sitwasyon na pwedeng ang kalabasan is magulong buhay or magulong sitwasyon. Ganyan. Kung sa aspeto ng buhay. Kumbaga, kailangan mo rin kasi maging organized, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na rin sa pera mo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. And syempre, you need to value yourself. You need to value yung trabaho mo. You need to value din yung pera mo. Yun ang sinasabi din dito. And always have faith ang sinasabi to. Kailangan din, kasi nasa sa'yo kasi yung susi ng lahat, no? Nasa iyo yung key. And then, yun, kailangan mo lang talaga siguro na maging leader pa more sa sarili mo. Ganyan, ang nakikita ko sa'yo dito. Focus to your stability. And then, syempre, you need to find peace, no? May mga bagay na kailangan na gawin yung solutions na yon sa nakikita ko sa'yo dito. Then, you need to save money rin ang sinasabi dito. No, you need to getting away with something na hindi na rin maganda. You need to, yung kumbaga, mag-escape ka doon, no? Sa mga sitwasyon na it's not working to you anymore. Ganyan. Save money and kailangan mo rin ng self-care. Tatandaan mo palagi yung self-care sa sarili. Arigato namaste, God bless.